Ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter po. Yes ano po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Ito na nga mga boss ang inabangan ng marami kung ano nga bang masasabi ng Iglesia ni Cristo hinggil nga doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito, pakinggan natin mga boss. Ayon, nagbabalik po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. At sa araw po ito, gaya ng aming pinangako sa inyo, kasama po natin ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Masarap po ba yung kape namin sa Ay, napakasarap po. Salamat po ng marami. Mukhang naparami po yung kape na inihain namin sa inyo. Medyo nanginginig na ka po ako. Una po, kamusta muna kayo, Ka Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Nako, simulan ko na po agad, Ka Edwil, ano po, dito po sa mga maiinit na isyu, marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula nito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, Ka Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson, Opo, Kuya Jen. opo. Sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin Ay, ang sige sagot. po, Ano tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Opo, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang Ito mga boss, no, pakinggan nyo kung ano nga ba ang kanilang layunin, bakit nagsagawa sila ng malawakang rally dito nga sa ating bansa. Pakinggan nyo ng maigi at unawain kung ano nga bang layunin nila. panawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala nyo po ito. Kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Yun. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Klaro. Pero dapat po maging specific tayo dito. Opo, Kaya, dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Yun. Again, Kuya Nelson, ano po? Ito Sa na, inyo mga nang boss. galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. No? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Tama. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Pinagtawanan pa siguro tayo. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Ka Edwin, ano po? Oh. Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Oho. Nako, mabuti po, nabanggit niyo po yan, Ka Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter po. Yes ano po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Nako. Huwag po itong Ito, sana mapanood mo ito, General Torre. At ito ngang presidente natin. Sana mapakinggan nyo at mapanood mo itong sinasabi dito ng INC, no? pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Tama. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas,
dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa Pero anong ginawa nila kaya PRRD? Isinuko nila sa mga dayuhan, anak ng patis. Nakapanginig ng laman kung laliman mo ng pag-intindi, mga boss. Ito nga ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Isinuko nila sa mga dayuhan. Talaga naman. Kasi ang alam nyo naman, ang batas ngayon, ang gobyerno, kapag hindi ka sumang-ayon, sumalungat ka sa kanila, abay may paglalagyan ka. Ito yung napapansin ko. Opinion ko lang to, mga boss. Iwan ko lang kung ano rin ang nakikita nyo sa gobyernong ito. Talaga namang nakapanginig ng laman kung may isip mo sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Tandaan natin, mga boss, kahit anong mangyari, nakatatak na sa isipan ng mga tao kung anong klase ang pamumuno ni PRRD. Yan ang totoo. Kaya kahit anong gawin nila, ang mga tao ay nakatatak na sa isipan kung ano man ang pagkatao ni PRRD. Kakaunti lang yung hindi sumasangayon kay PRRD. Dahil sa panahon niya, abay, tahimik ang Pilipinas. Nagsitago mga kriminal, mga masamang tao, nagsitago yun sila. Ngayon, talaga namang, iwan ko, kayo na rin ang humusga dyan sa lugar nyo kung ano nga bang nangyayari din. Dati, kampante ako kahit madaling araw umuwi ako galing trabaho. Kampante ako dahil wala nang tambay na paano-ano dyan sa labas. Katagay. Pagpatak ng alas 12 talaga, digpit na yun sila. Ngayon, pambihira, magdamagan yung mga ang hirap talaga ng nito sa panahon, tutulang sa panahon ngayon, mahirap. Ito yung presidente na napagdaanan ko sa buong buhay kong hindi ako nasisiyahan. Yan ang totoo. Tuloy na nga natin, mga boss, dahil medyo humaba na rin yung ating talakayan dito. Pakinggan natin ang lubusan itong sinasabi nga dito ng Iglesia ni Cristo, ang tagapagsalita ito. iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito Wala po. kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisyon sa ating bansa. Ano ha? Kaya Edwin, meron pa po ba kayo gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. Huwag ko kayo madadala na Opo. imbitahan uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Ayun. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Ayan, maraming pong salamat ka Edwin, ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Okay, dito na nga nagtatapos ang video ito, mga boss. Hanggang sa muli, ako nga pala si Boss Banog ay
mag-iiwan naman ng isang katagang kahit na sa katwiran kapag babae ng iyong kalaban, abay manahimik ka na lang. Peace out.